Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, July 14, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng Katiklan Passenger Terminal Building. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nitong unti-unti nang nakikita ang anyay building blocks sa pulisiya ng administrasyon na buksan ng bansa sa mga international travelers na hindi na kailangan lang dumaan ng paliparan ng Metro Manila. Panimulaan niya ito ng pahina na kung saan ay target na madala ang Pilipinas sa forefront at buong mundo na dito ay maaaring makapag-invest, makapagbakasyon at makapagnegosyo. Naging bahagi din ng talumpati ng Pangulo ang ginawa nitong pag-iikot sa Malampaya Gas Project na kung saan ay may ginagawang drilling sa kasalukuyan. Sa harap ito ng tsansa ayon sa Pangulo na nakakakita ng reserves ang bansa sa gitna ng pagtiyak sa energy security ng bansa. Araw din ng Lunes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang panunumpa ni bagong PCO Acting Secretary Dave Gomez na pumalit kay dating Secretary Jay Ruiz. Pinapanumpa din ng Pangulo si Sharon Garin bilang bagong kalihim ng kagawaran ng enerhiya. Martes, July 15, nagpatawag si Pangulong Marcos ng cabinet meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sa 19th cabinet meeting ay inaprubahan ni Pangulong Marcos ang 2026 proposed national budget na aabot sa 6.793 trillion pesos. Sa nasabing panukalang pondo ay target na mapataas ang kalidad ng edukasyon at mapagaang ang pamumuhay ng mga Pilipino. July 16, Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng 50% train fare discount sa mga senior citizen at persons with disabilities. 13 milyong mga senior citizen at 7 milyong PWDs ang makikinabang sa nasabing 50% train fare discount na kung saan saklaw ng nasabing fare discount rates para sa mga kinaukulang sektor ang MRT-3 at LRT-1 and LRT-2. Mula MRT-3 Annapolis Station ay dumiretso ang Pangulo sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project. Ang proyekto ay may kabuuang haba na 33.103 kilometers at binubuo ng 17 istasyon at isang depot at idinisenyo ang Metro Manila Subway Project upang magbigay ng tuloy-tuloy na biyahe na aabot lamang ng humigit kumulang 45 minutes mula East Valenzuela Station hanggang Bicutan Station at inaasahang makapagsiservisyo ng hanggang 590,000 na mga pasahero kada araw. July 17, Huwebes, bisita ni Pangulong Marcos si Ambassador Lauren Nicole Stephanie Viofils ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland sa Pilipinas na nag-farewell call sa punong ekutibo. Sa kanilang pag-uusap, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa embahador ng UK para sa kanyang dedikatong serbisyo at matibay na paninindigan sa pagpapalalim ng ugnayang bilateral sa pagitan ng dalawang bansa. July 18, Biyernes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng eGov Servicio Hub sa makabagong San Juan National Government Center. Ang nasabing hub ay isang one-stop shop kung saan ay magkakasama dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maaaring puntahan ng mamamayan na nangangailangan ng kailangan dokumento at tulong mula sa isang tanggapan ng gobyerno. Sa naging talumpati ng Pangulo ay sinabi nitong dadalhin nila sa lahat ng LGU sa buong bansa ang eGov Servicio Hub. Mula San Juan ay bumisita ang Pangulo sa DSWD National Resource Operation Center sa lungsod ng Pasay. Dito ay tiningnan ng Pangulo ang kasalukuyang sinasigawang pag-iimpake ng mga food pack na ipamamahagi sa mga apektadong lugar ng Bagyong Krising. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.